Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Sa muli po, magandang umaga, Bicol Region, Camarines Sur, Naga City. Sa lahat pong inaabot ng tinig na ito, sa mga bagong gising, good morning po sa inyo, sa mga nag-aabang po dyan sa FB. Saan man po kayong panig ng mundo o Pilipinas, ay patuloy po kami sa inyong nag-aanyaya na kami po ay inyo pong samahan sa umaga pong ito ng programang sa 91.9 BBS DWLB sa biyaya sa pagkaaga upang pagsalusaluhan po natin ang mga pagkaing espiritual na maaring makapagdulot po sa atin ng isang masagana at maayos na pamumuhay. Kaya kung kayo po ay walang ginagawa, ay amin po kayong inaanyayahan na samahan niyo po kami sa kalahating oras ng ating pong palatuntunan pong ito. Ako po inyong makakasama sa loob po ng araw pong ito, si Pastor Andy ng Philippine Good News, Iriga City, at kasama po natin ngayon sa technical side si Seven Pabis. Ang ating pong pinakamagandang pwedeng pag-usapan sa araw kong ito ay patungkol po sa Berman na ang puso ng Pasko. Ay ang ilang days na lang po, magpapalit na naman ng taon. Papasok naman ang 2025. Alam niyo, pagpasok po ng mga Ber ay talaga naman ho ang mga awiting pamasko o mga musikang pamasko ay nagbibigay kurot sa damdamin at sa puso ng mga tao. Na para bang may kakaibang klema na sa atin ay yumayakap kapag naririnig natin yung mga awiting pamasko. Ang pakahulugan ng mga awiting ito minsan ay nagbibigay ng isang magandang alaala o nagbibigay ng isang magandang pagpangarap sa isang tao. Kaya sa umaga pong ito ay ating pong pagsalusaluhan ang sinulat po ni John sa chapter 3 verse 16. Ito pong lagi kong isinasaysay yung sinabi po ditong, for God's love the world that He gave His only Son. Ito po yung sabi rito. At ang sino man daw pong sumampalataya o manalig sa anak ng tao ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan at siya'y hindi mapapahamak. Ito po yung unang ating pong pagsalusaluhan. Ano ba yung puso ng Pasko? Ano ba yung layunin ng Pasko? Ano ba yung pinakabuod sa iyo ng Pasko? Sa alos po 2,000 taon na ang nakalipas at ito pong Paskong ito ay kumbaga pinag-isipan ng tao na i-celebrate bagamat hindi man napapanahon sa tinatawag ng iba sa ibang kalendar na panahon daw ng taglagas o taglamig ay isinilang ang isang tagapagligtas at hindi na ukma o hindi tama yung kalkulasyon ng buwan. Sabi ng iba, yung pagsilang ay nasa February or nasa March. Ngunit parang napagdesisyon na ito ginawang December at ito po'y lahat ay pinagsanang-ayunan at sa buong kakristyanuhan ay sineselebrate po natin itong December 25. Huwag ho nating titignan ng anumang bagay na kung anong petsa yan. Ang pinakamahalaga po ay may isang batang isinilang na nagbigay po ng pag-asa sa buong sangkatauhan at wala pong iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Kaya yung puso po ng Pasko o na pong ating pong pagsaluhan ay yung salitang giving. Ano daw yung puso ng Pasko o diwa ng Pasko? Ang diwa ng Pasko ay pagbibigay. For God so loved the world that He gave His only one Son. Ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak
Nagbigay ang Diyos, sa madaling salita, nagparaya. Hindi lang salitang nagparaya, kundi nagkaloob, nag-abot, nagtalaga ng kanyang anak para ho sa atin, para tayo po ay abutin. Minsan tayo mga tao sa panahon ng Kapaskuhan o sa ibang days ay lagi ho tayong humihingi ng mga bagay sa Diyos. Lagi ho tayong nananalangin ng mga bagay para po sa atin. At may mga ibang tao na parang pinipilit nilang gustong makuha yung mga panalangin nila sa Diyos. Na para bang gusto nilang sila na ang masunod sa mga panalangin o hinihingi nila na sila ay pakinggan ng Diyos. Hindi po ganoon. Minsan mga kapatid, tignan ho natin yung talatang ito na ang Diyos ay nagkaloob ng kanyang anak na bagamat hindi man ho ang tao ay karapat-dapat, subalit nakita ng Diyos ang sangkatauhan ay masyado na hong napapalayo sa kanyang kalooban, kaya gumawa siya ng paraan para ito po ay mapalapit sa kanya, at ito po yung kanyang paraan, siya po ay magbigay. At ang kanyang ipinagkaloob, yung pong pinakamahalagang bagay sa kanya, ang kanyang anak. Mga bagay na mas mahalaga sa Diyos, yung ibinigay niya ang kanyang anak para po sa atin. Noong mga panahon si Jesus ay isilang sa sabsaban, may mga taong lumapit sa kanya, at yun ang tinatawag nating sabi sa awit, may 3 hari nagsidalaw, at ito po ay kumbaga lumapit kay Jesus at sila ay nagdala ng mga handog, at andala ng bawat isa sa kanila mga handog na ibinigay sa sanggol, ay yung iba ay ginto, yung iba ay yung kayamanan ay mira, mayroon pong ginto at mira, at yung iba po ay kumbaga mga bitbit po nila na ibinigay nila sa Diyos nung sila'y balitaan ng anghel na may isinilang sa sabsaban. Sa Matthew chapter 2 verse 11 ay pumaroon sila at ibinigay po nila ang kanilang mga handog para po sa Diyos. Kaya ito pong Pasko ay kumbaga panahon na rin para po sa atin na tayo naman po ay magbalik loob sa Panginoon, at tayo naman yung kumbaga magbigay ng ating sarili sa Panginoon. Wala man ho tayong maibigay na anumang bagay na kumbaga kayamanan, ngunit mayroon naman ho tayong sarili na kaya nating ibigay sa Panginoong Diyos. Kaya nga sabi po ng Romans chapter 12 verse 1, ibigay nyo ang iyong sarili bilang handog na buhay, banal, na karapat-dapat na ihahandog sa Diyos. Ito yung kanyang inihingi. Sapagkat po, yung pong unang nagkaloob ng kanyang biyaya ay wala pong iba kundi ang ating Diyos sa buhay, ng kanyang anak ay di niya po ipagkait sa bawat isa para po sa atin. Sabi po ng gawa ng kanyang mga salita, mapalad ang taong mapagbigay kaysa tumatanggap. Mapalad daw po ang taong nagkakaloob at nagbibigay kaysa tumatanggap. Bakit po naging mapalad ang mapagbigay? Kasi ang isang taong mapagbigay ay laging bukas ang kanyang palad, at kapag bukas ang palad, lagi naman ho binibigyan ng biyaya. Ngunit sa mga taong hindi mapagbigay, sadyahong talaga may mga taong ganito, pansin po ninyo, ay laging naka-close ang kanilang mga palad at hindi makasalo ng biyaya. Sabi ko natin kakalimutan yung sinabi ng Bible sa Gawa chapter 20 verse 35, mapalad daw po ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Bakit po? Pansinin po natin yung unang Juan chapter 4 verse 9. Inihayag at ipinadama, kung sa madaling salita, isinagawa ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa bawat isa po sa atin. Ang kanyang anak, ipinadama niya na kanyang suguin para po sa atin. Nung tayo ay mga, kumbaga sabi ng Bible, ay wala pa sa kanyang piling. At dahil doon ay binuhay at binigyan ng buhay dahil kay Kristo ang isang tao. Dahil sa kanyang pagmamahal, siya po ay gumawa ng paraan.
Kaya kapag ang tao ho ay dapat, kung nagmamahal ka, gumagawa ka ng paraan para ipadama mo sa isang tao ang iyong pagmamahal. Sa paano pong paraan? Kung ang Diyos po ay gumawa ng paraan, isinugo niya po yung kanyang bugtong na anak para po sa atin. Kung tayo din po ay nagmamahal, naipapadama ho natin yung ating pagmamahal sa paraan ng paggagawa. Hindi po sa paraan ng salita lamang na ipapadama ang tunay na pagmamahal. Kaya mong ipadama ang tunay na pagmamahal sa paraan ng iyong mga gawa. Sa isang maliit na bagay ay pwede mong ipadama sa ibang tao na mahal mo siya. Kaya yung una ho nating punto na ang puso ng Pasko ay pagbibigay. Isang bagay na mahalaga sa araw na ito, yung pagpaparaya. Kaya kung may mga tao man pong nagkaroon sa atin ng sama ng loob o galit, may mga tao man na naging ikaw ay kumbaga ayaw mo makita sa nakalipas sa mga buwan, ito na ho yung time na bago man lang tumigil yung 2024 at pumasok yung 2025, matuto ho tayong mag-give up naman. Matuto naman ho tayong magpatawad. Matuto naman ho tayong magtanggap ng salitang sorry at matuto naman tayong magpatawad sa mga salitang babanggitin ng mga taong nakagalit o nakaalitan. Bakit po? Tignan natin, ang Diyos ay hindi tinignan yung ating mga karumihan. Hindi tinignan ang kasalanan ng tao. Ang tinignan niya lang ay yung dinaman niya lang yung kanyang pagmamahal na gusto niyang iparamdam sa sangkatauhan. Kaya nga po ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para po sa atin, para maging sandalan po natin sa panahon ng ating mga pangangailangan, sa panahon ng ating mga kahirapan. Mayroon isang tagapagtanggol na maaring magbigay po sa atin ng lakas at gabay sa araw-araw ng ating pong buhay. Sabi niya, ipinadama ng Diyos yung kanyang pagmamahal. Pangalawang punto po na nais ko pong ibahagi sa bawat isa po sa atin, yung salitang ang puso ng Pasko ay para sa isang pamilya. Para sa buong pamilya. Ito yung buod o pangalawang punto natin. Yung diwa ng Pasko o puso ng Pasko ay para sa pamilya. Bakit ko po nasabing para sa pamilya? Alam niyo ho, yung Diyos na gumawa ng paraan para hindi ho tayo mahiwalay sa Kanya at magkaroon ho tayo ng ugnayan, ay gumawa ng isang magandang bagay na maiugnay ho tayo sa gawain na gagawin ng Panginoong Hesus, na yung Kanyang pagsaysay ng patungkol sa Kanyang Ama. At itinuturing ho tayo doon na pamilya ng Diyos. Kaya nga sabi niya po sa John 12:1, ang sino mang tumanggap at nanalig sa Kanya ay binibigyan niyang karapatan na maging anak ng Diyos. Ang puso ng Pasko o diwa ng Pasko ay para sa pamilya. Nung ang mga apostol o ang mga anghel ay magsalita sa mga pastol at sila ay pagwikaan ng isang mabuting balita na isnilang ang isang tagapagligtas, at pumaroon sila sa tahanan sa may sabsaban at nakita ito ni Maria, at sila po ay nagpatira pa doon. Pinagbulay-bulayan at tinandaan ni Maria at pinagbulay-bulayan ang mga bagay na ito na kanyang nakita, naramdaman at nadama, na may mga dumalaw po sa kanila at nagbigay ng regalo. Isang mahalagang kultura na pagdiriwang ng Pasko sa ating po mga Pilipino o Kristyanuhan, yung damdami ng Pinoy na gusto niyang laging kasama ang kanyang mga mahal sa buhay. Kaya nga po yung mga tao na nasa ibang bansa ay gumagawa ng paraan, kung may panahon ay umuwi sila sa kanilang mga tahanan, umuwi sila sa kanilang mga probinsya upang samahan yung mga mahal sa buhay pagsapit ng Pasko at Bagong Taon. Yun po yung pinakadiwa, yung pagpapadama sa isang pamilya na mahalaga siya at mahalaga ho sila sa atin.
Ano ho? Kaya sa bawat dumarating na Pasko ay talagang nandoon ho yung pagsisiyahan ng bawat pamilya. Ano ho? Yung damdaming kakaiba na wala po sa ibang lahi na pwede ho nating makita sa ating pong mga Pinoy. Ano ho? Isang bagay na maaring dalahin ng isang tahanan. Kaya sa Pilipinas ay usong-uso yung mga reunion sa bawat family. Ano ho? Pangatlong punto na nais kong iwan sa bawat isa, na nawa po'y mapagnilay-nilayan po natin. Yung puso ng Pasko ay para po sa kababaang loob. Ito po yung pangatlo na point na mensahe ng salita ng Diyos sa umaga pong ito na nais ko pong iwan sa bawat isa po sa atin. Yung kababaan loob na sinasabi ho rito, ang Diyos po ay gumawa ng paraan, nagpakababa maging ang kanyang anak upang abutin lamang ang sangkatauhan. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Nagpakababa, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak sa bawat isa po sa atin para abutin lang ho tayo. Tandaan ho natin ang sinasabi po ng Bible sa bawat isa po sa atin. Ang nagpapakababa ay itinataas ng Panginoon. Nagiging masunurin hanggang kamatayan ang isang tao nagpapakababa. Hindi po kawalan sa isang tao ang magpakumbaba. Ang pagpapakataas po minsan ng isang tao ay naglalagay sa kanila sa kahihiyan. Ang pagiging mapagmataas po ng isang tao ay naglalagay sa kanya sa kawalan. Ano ho? Dahil kapag ang tao ay nagiging mga mapagmataas ay nilalayuan ng mga kaibigan, nilalayuan ng mga mahal sa buhay. Subalit kapag ang isang tao ay mapagpakumbaba, nilalapitan ng mga mahal sa buhay at nilalapitan ng mga taong may bababa rin ang kalooban. Ito po sabi po ng Philippians chapter 2 verse 8, tayo po ay magpakumbaba at maging masunurin hanggang kamatayan. Isang napaka magandang bagay na ugaliin ng isang tao ang may pusong mapagpakumbaba katulad po ng Diyos. Sabi ho ng salita ni Samuel sa verse 15 chapter 22 ay hindi ang mga handog o mga taba na susunugin ang mahalaga sa Diyos. Sabi mo yung pinakamahalaga, hindi ho ito. Dahil po sa panahon po ng Old Testament, noong kapanahunan ng lumang tipan, ang ginagawa ho ng mga Israelita pag sila po yung maghahandog sa Diyos ay sila po ay nagdadala ng mga iba't ibang klaseng mga hayop. Ano ho? Nagdadala sila ng kambing, tupa, nagdadala sila ng baka. Ito po ay lalaki at walang kapintasan. Ito po ay binibigay nila sa punong pari at inihahandog po ito sa Diyos. Pinabubuhusan dugo o sa loob ng isang taon naman ang ginagawa ho nila ay nagwiwisik po. Itong si Moses, sinasahod niya po yung dugo, winiwisik niya po sa labas ng kampamento. Kumbaga yung ini-spring niya yung dugo sa sangkatauhan sa buong naroon at nagpapahayag na sa loob ng isang taon ay pinatawad na sila ng Diyos dahil po doon sa pag-aalay po nila ng baka. Subalit sa ating pong kapanahunan ngayon ay naiba na, hindi na po katulad noon na tayo po ay mag-aalay pa ng baka. Kaya nga nasabi po rito ni Samuel, hindi ang mga bagay na ito ang mahalaga. Hindi ho ito ang mahalaga sa Diyos. Ang mahalaga sa Kanya, sabi niya, ang inyong pagsunod. Ang mahalaga ay ang pagsunod sa Diyos kaysa sa mga handog. Ang makinig sa tinig ng Diyos kaysa sa mga taba na ating susunugin. Ito po yung aral na iniwan po ni Samuel. Aanhin ng Diyos yung mga bagay na yan, ano yung mga bigay natin na yan, kung ang puso naman natin ay hindi natutugma
sa tamang kahulugan ng pagkakaloob at pagbibigay. Magbigay ka man ng isang katutak o 1,000,000, ngunit kung ang puso natin ay marumi sa harapan ng Diyos, ay wala po yung kabuluhan. Ano yung punto? Mas maganda raw po tayo yung maghandog sa Panginoon ng ating mga sarili at makinig. Kanino tayo makikinig? Sa mga aral ng Diyos. Ano ho? Ito yung makapagbibigay po sa atin ng magandang gabay sa bawat araw. Ang nagsalita po rito ay si Samuel. Mas maganda ang makinig. Mas maganda ang sumunod. Sa Matthew chapter 23 verse 13, ito rin po ang sabi ng Bible. Nais ko rin pong basahin po sa bawat isa. Sabi po ng Matthew chapter 23 verse 13 ay ganito po. Nais ko pong iwan po sa inyo ang talata po itong, ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Ano pong kaugnayan po nito sa tao? Yung nananatiling sumusunod sa tinig, yung nananatiling sumusunod sa layunin ng salita ng Diyos, sa utos ng Diyos, ay mayroon buhay na walang hanggan. Si Jesus po, bagamat siya po ay Diyos, sabi ng Philippians, ay hindi pinilit na maging kapantay ng Diyos, kundi iniwan niyang pansamantala ang kanyang pagka-Diyos at namuhay sa piling ng tao. Hindi lang ho bilang tao, kundi bilang isang alipin. Ano ho? Ito yung ating Panginoong Jesus. Namuhay bilang isang alipin sa ibabaw po ng mundo. Hindi po siya namuhay bilang isang hari. Hindi po siya namuhay bilang isang mataas na may katungkulan sa lipunan. Namuhay po siya dito sa lipunan bilang isang alipin. Kaya nga sabi niya na parito ang isang lingkod para maglingkod, hindi para paglingkuran. Ito po yung attitude na pinakita ng Panginoong Hesus nang siya po ay nabuhay sa lupa. Tignan niyo po, isang dakilang hari, sa kapanahunan po ang Diyos, ang Jesus ay naroon na, kapiling na ng Ama. Kung titignan natin yung John, sabi niya, simula pa naroon ang salita. In the beginning, the Word. In the beginning was the Word. In the Word was God. Sabi doon. In the Word. Sabi doon. Sa simula pa naroon ang salita. Kasama na ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Sino po ito? Nakasama ng Diyos sa salita. Na sinasalita niya, wala pong ibang Panginoong Hesus. Kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay si Jesus. At ang salita ay Diyos. At namuhay sa piling ng tao ang salita. Sino po itong salita? Ang Panginoong Hesus. Sabi ng Bible sa Genesis, sabi niya, sa simula pa't sabi niya, lalangin natin ang sanlibutan, ang mundo. Kasama na ho ang salita. Ano ho? Nilikha ang lahat ng bagay dahil sa salita ng Diyos. At sabi ho doon, walang ibang nilikha. Walang ibang nalikha nang hindi dahil sa salita. Sino yung tinutukoy na salita na dahil sa salita ay nalikha ang lahat ng bagay? Si Jesus. Kaya itong si Jesus ang nagpasya, kumbaga, na bumaba sa lupa at abutin ang katauhan, hindi para maging isang sikat, hindi para maging isang dakilang tao na kumbaga maging dakilang presidente o politiko, kundi naging isang hamak na alipin. Naglilinis ng mga paa ng mga apostol noong panahon. Ipinakita niya yung kababaang loob na itinuturo naman ho sa atin sa panahon po ngayon na matuto ho tayong maging mapagpakumbaba, mababa ang loob. Mapagpakumbaba, mababa ang loob, matiisin, mapagmahal, maunawain, marunong magbigay, marunong magparaya, yung magpapagpakumbaba, marunong tumanggap ng pagkakamali. Bagamat alam niyang siya ay tama, ay hindi niya pinipilit ng lubusan siya ay tama. Inuunawa niya yung iba para abutin yung kanyang damdamin upang sila'y magkaintindihan sa isang bagay. Mga kapatid, mga minamahal kong mga magulang,
na patuloy pong sumusubaybay o nagsusuporta sa palatuntunan pong ito. Yung diwa ng Pasko na may 3 dahilan na ating po pinagsalu-saluhan ngayon. Yung unang-una po ay giving, pagbibigay. Wala ka man maibigay na anumang kakayanan o yaman sa mundo pong ito, ngunit mayroon ka namang buhay na pwede mong ibigay sa Panginoong Diyos. Pangalawa ho, ipadama ho natin sa ating pong mga mahal sa buhay yung tunay na pagmamahal. Ano ho, hindi lang ho sa araw ng Pasko, kundi sa araw-araw. Maliit lamang po at maiksi lamang ang buhay po natin sa mundo. Mahalin po natin ang ating pamilya. Pangatlo ho, matuto ho tayo magpakumbaba bago tayo magpakataas. Sapagkat kung saan po tayo nagpapakababa, doon ho tayo tataas ng Panginoong Diyos. Tignan ho natin ang ginawa ng Diyos na buhay sa kanyang anak na hindi ipinagkait sa bawat isa po sa atin. Merry Christmas po sa bawat isa and Happy New Year. Nais ko po manalangin para po sa inyo. Naway tanggapin po natin ang pagpapala ng Panginoong Diyos sa umaga pong ito. Tayo po'y manalangin. Ama namin na nasa langit, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa dakilang pagmamahal na patuloy niyong ipinadama sa amin. Bagamat napakalayo ng langit sa lupa, inabot niyo ang bawat isa sa amin sa paraan ng pagbibigay mo ng iyong anak upang ipadama at abutin po kami at madama ho namin na kami ay kapiling at kabilang Panginoon sa inyong puso. Pagpalain niyo po ang aming mga ginagawa, ang aming mga trabaho, ang lahat ng aming tinatangkilik. Gawin niyo kami pagpapala sa iba. Daluyan kami ng iyong biyaya na matuto kami magpakumbaba. At aming matanggap sa buong maghapong ito ang kalakasan pisikal at spiritual. Ilayo niyo po kami sa anumang klaseng sakuna. Ilayo niyo po kami sa anumang klaseng karamdaman. Pagpalain po nawa kami, Panginoon, at loobin niyo po, Diyos, na mangyari nawa po sa puso po namin ito. Maraming salamat po, Ama. Tinatas ko rin po ang palatuntunan ito, ang station pong ito, na patuloy na niyo pong pinagpapala. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang mga nanunungkulan na nagpapatakbo ng himpilan pong ito. At sa pamumuno ng Amni Pastor, Panginoon, tinatas ko rin po ang bawat isa. Maranasan ang biyaya at sagana pagpapala mo sa taong pong ito. Maraming salamat po. Ikaw po'y aming pinasasalamatan at kami po'y naniniwala sa inyong mga salita at hinahawakan po namin ito na hindi niyo po kami iiwan at pinababayaan. At ang biyaya ay sumasagana sa buhay po namin. Maraming salamat po. Ito po ang aming panalangin. In Jesus' name. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, di na ako magtatagal. Ang sunod na po ang programa ang Kakampi Network. Good morning po.